Very good. Praise the Lord! Hallelujah! And hallelujah! Praise the Lord! Praise God. Sa oras na bago tayo dumako sa salita ng Panginoon, tinatawagan mo natin lahat ng bata, 11 years old below. Kayo po yung sariling session. At panguna po kayo ng ating kapatid na Esther Jonah. Okay? Amen. So, the rest po ay magpaiwan po para po sa ating mahalagang pag-uusapan patungkol sa salita ng Panginoon. Sino nagagalak na makita ang bawat isa? Amen. Welcome po sa bawat isang narito at masaya po kami na tayo ay magkasama muli Amen. para sumamba sa ating Panginoon. It's already 2025. Amen? Tayo ngayon sa third week na ng unang buwan ng taong ito. Amen? So hoping and praying na 2024 nakalimutan na natin. Nakabuko na tayo. Kung meron man tayo dadalhin sa 2024, yun po yung mga magagandang alaala. Amen. Lalo na yung ating ginagawa sa Lord at yung mga alaala natin sa ating pamilya, yun ang bitbitin natin. Yung mga pangit na memories, iwan na natin yun. Di ba sabi ng Apostol Pablo, ang aking ginagawa ay nililimot ang nakaraan at sinisikap ang darating. Amen po ba? But before that, tayo muna ay dumago sa announcement. So para sa ating announcement mga kapatid, this coming February 1 until February 21. Alam niyo na siguro yon. Ano po yon? Magsisimula ng ating 21 days of fasting. Amen? So, ngayon po ay hinihikayat po natin ang bawat isa na makilahok, makiisa para sa ating taunang pag-aayuno. Actually, hindi ko na po siya ginawa 30 o 40. Nang nakaraang year ay ginawa natin itong 30 and 40 days. Yung 30 yung mga ibang kapatid, pero yung ibang mga workers ay nagpatuloy kasama ko hanggang 40 days. Pero ngayon, simultaneous po tayo, buong church po natin na nasa Pangalaga at Pangasiwa ng Bangate, tayo po ngayon ay hanggang 21 days lang. Amen. Amen. Ginamitan ko ng langa para medyo maganda sa kanya. Kasi may 21 din medyo mabigat-bigat dyan. 21 days ayun. No? Amen. So ang ating fasting po ngayong February 1 to February 21 ay magsisimula ng alas 6 ng umaga at magtatapos ng alas 6 ng hapon. 6 to 6 ulit tayo. So dating gawin yung iba ay salamat na may alas 5 pa. Baka kaalmusal pa ako. Amen. Huwag natin isipin yun. Amen. Mas magandang isipin natin makapag-ayuno tayo. Amen. Amen. So ito po yung isa po nating backbone sa church. Amen. Na nakita po natin yung mga dakilang gawa ng Diyos at kung paano gumawa ng milagro ang Panginoon nasa pag-aayon. Ako po ay isang buhay na patutunan ng 2024 bago ito magtapos. Ako po ay nag-fasting. Testimony ko na sa inyo. 40 days fasting at nakita ko ang resulta ng ginawa ng ating Panginoon. Amen po ba? And this year, amen, makikilaw ulit tayo 21 days of fasting. So mayroon tayong iba't ibang fasting para sa mga kapatid natin na gustong mag-fasting nga lang iniisip, kaya ko ba? Kaya mo yan. Kung nagpapastidyo nga, kaya. Fasting pa kaya. Di ba? Kung nagpapastidyo nga, kayang-kaya ng magkakan. Tama, fasting pa kaya na may katuturan, may magandang resulta, mayroong magandang impact sa buhay natin. Why not ito yung ating gawing panata? Amen? But hindi ka pwedeng mag-fasting na gagaya-gaya lang. Dapat pa magpapasting ka, may layunin ka, may ibig kang mangyari. At mamaya sa susunod pa ilalagpas po natin yung mga prayer concern natin sa ating pag-aayuno. So 21 days of fasting, mahalaga po ito sa loob ng church. Meron po tayong iba't ibang kategorya ng pag-aayuno. Meron po tayong pagpapasting na tinatawag natin water fasting. Ang water fasting sa loob ng 6 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon o ng gabi, kayo po ay magde-date ng tubig lang pero walang food. Amen? Pagtapos ng alas 6 ng gabi, pwede na po kayong kumain ng hard na pagkain. Pero mas maganda sa break ay lagi mo ng soft food. Pwedeng lugaw, oatmeal, or mag-take muna ng mailigap-gap na tubig, mas maganda yun para for healthy na rin sa ating pangatawan. Meron din po tayong tinatawag na Daniel fasting. Ang Daniel fasting ay sa loob ng 21 days. Amen. Hindi lang po ito 6 to 6. Okay, marami nagkamali dito. 6 to 6, kinakain nila vegetable. Pagdating naman ng gabi, kumain ng karne. Wala pa rin yun. Amen. Ang Daniel fasting, sa loob ng 21 days, ang kakainin mo lang gulay at prutas. Amen? Wala ka nang ibang kakainin. Walang meat, walang rice. So, more in vegetable lang yung pwede mong kainin within 21 days. Okay? At the same time, meron din tayong tinatawag na partial fasting. Ang partial fasting ay pwedeng skip one meal, pwede kayo hindi kumain ng morning, pwede kayo hindi kumain ng lunch. Okay? Isa lang. Amen. Doon sa morning na hindi ka nakakain or sa lunch hindi ka kakain. Pero, tawag dito, sa loob ng 6 to 6 na yon, pwede kang kumain ng breakfast, pwede kang kumain ng dinner. Pero isang meal lang ang hindi mo kakainin sa loob ng
21 days. At meron din po tayo tinatawag na, ano ba? Ang absolute fasting. Ang absolute fasting ay wala po talagang kakainin sa loob ng 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Walang kakainin na pagkain or titake na liquid, talagang ang tawag doon ay absolute fasting. So, kung kayo po ay baguhan at gusto nyo makiisa sa 21 days, mamili po kayo doon. Pero kung kinukulbi kayo mag 21 days na absolute, wala pong problema. Welcome to absolute fasting. Ang absolute fasting ay ginagawa ko muli ng mga manggagawa po natin. Amen. Pero ina-advise po natin sa mga baguhan, doon pumili po sa vegetable or partial or water fasting. Pwede po kayo mamili po doon. Amen? Pero kung talagang gusto nyo din lumago kagad, pwede kayo sumabay sa absolute fasting. Okay, another announcement. Okay, this coming Martes ay magkakaroon po ng local assembly para sa mga manggagawa po natin. Magkakaroon po tayo ng local assembly dito po sa ating church darating na Martes. Kasama po ang mga kapatid natin from Gubat para mag-observe po. Kasi makatapos natin mag-local assembly po dito, sila din ay mag-local assembly din po sa Gubat. Okay? So, at magkakaroon po tayo ng isahang pagsamba together with Gubat this coming last week of the week ng January. So, ang ating pagsamba po ngayong huling linggo ng January ay gaganapin po natin sa 12 Gubat para makiisa tayo sa opening ng ating mga kapatid sa Gubat. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So, ang ating pagsamba, huwag kayo mag-alala kasi ang pagsamba doon ay hapon. Okay? So, hapon ang pagsamba doon. So, ang oras ng simula ay 1:00. Kaya nawa alas 12 ay nandoon na po tayo. Amen. Or pwede mag-lunch muna. Basta pumunta na tayo after lunch, pwede tayo pumunta doon. Hapon ang samba po doon. Kaya ang opening din natin hapon. Hindi ko inumaga para masanay na ang tao na hapon ang pagsamba doon. So, makikisa po tayo. Mother na po ang San Vicente. Palakpakan natin. Amen. So, meron po tayong pag-agatasin. Meron na tayong susuportahan. At yun ang Gubat. Amen. Nakita niyo po yung anak ng San Vicente na umatin ng isang pagsamba, sila na po yun. Amen po ba? Kaya bless po tayo. Bagamat mahati na po tayo, pero sa mabuting hatian. Amen. Hindi po sa masamang hatian. Magandang hatian dito kasi lalago na po yung mga kapatid natin. Pupunta na po sila doon. So hindi na po sila pupunta dito. Sila po ay mag-continuous po doon. Amen. So doon ang pagsamba nila. Kaya hindi natin makikita ang mga tagasan. Kaya ngayon palang sulitin niyo yung mga yakap. Amen. Yakap-yakapin nyo na. Naku, ilang linggo ka na lang dito kapatid. Amen po ba? At magkakaroon sila sa service po doon. At the same time mga kapatid, mayroon din po tayong isang pagsamba pa. This coming November 30, nagaganapin sa Santa Magdalena. Okay? So malayo-layo pa naman. November 30 po yun. So gaganapin po yung Santa Magdalena. At I think kung pagpalain tayo ni Lord sa isang resort po tayo doon sa Santa Magdalena. Hosted po yan ng Santa Magdalena Church. And please include in your prayer, especially this coming fasting, na ang Great Awakening Bangate, San Vicente, Gubat, Sorsogon ay magkaroon na ng sariling sasakyan o service natin na gagamitin natin lagi na transportation para hindi na tayo nagre-renta. Thank you, Lord. Amen. We are planning to buy our own car. Wow! November 30. Amen. Kaya naghahanap na po tayo ngayon ng jeep. Amen. Trying na makabili tayo ng jeep kasi ang jeep ngayon ay phase out na. Mura na lang nabibili natin. Amen. Amen po ba? So, ganoon din ang iba ng mga church ay nagpa-plan din sila bumili ng sasakyan kasi nang nakaraang isang pagsamba natin, napakalaki ng nagasto po nila. Kaya ngayon, nagplan ang mga churches na magkaroon ng tig-isa-isang kanya-kanyang service. Malay natin, na San Vicente, isang jeep din tayo. Amen. Amen. Kaya ba? Kaya. Gawin ang pagtubod. Okay, kaya yan. Amen po ba? So, basta nasa Panginoon tayo, alam natin magagawa natin yan. Isang Amen jeep po ba? tayo, di ba? Maganda ka, bawat churches, tigi isang sasakyan, di ba? Nang sakyan, wala nang antayan. Amen? Pag punta Amen. doon, sama-sama, naka-convoy tayo, convoy tayo, puro tayo naka-jeep. Amen Puro po ba? convoy. So, let us pray. Amen po ba? Walang masama, sabi ni Pastor Larry ng training, walang masamang mangarap. Libre ang Amen. mangarap. Basta samahan lang ng pananampalataya. Palataya. Amen po ba? So, another announcement. Okay, Youth Camp. Amen.
Ang youth camp po ay i-adjust pagkatapos na po ng eleksyon. Dapat before the election, pero ngayon in-adjust po natin after the election na dahil may mga exam pa yung ibang estudyante. Kaya yung mga youth po natin, mga kabataan po natin, please prepare yourself. Santa Magdalena, ang ating venue pa rin. Malapit-lapit na, hindi na po Camarines Sur. Camarines Sur po ang dadayo sa atin at may registration po. Hindi pa na-estimate kasi hindi pa nakapagpa-final meeting. Pero ang initial meeting po namin, kinakailangan magdala ng kanya-kanyang tent. Or pwede magkasundo kayo na bawa, 2 o 4 kayong grupo, bumili kayo ng isang tent. Ang problema nyo kung paano yung hahatiin pagkatapos ng camp. Hindi ko alam kung paano yung gagawin yun. Pero kung gusto nyo, may kakilala kayo, mayroon siyang tent, huwag na kayo bumili, kausapin nyo na lang para less gasto. Okay? At mayroong registration ang mga campers po natin. So, ipag-pray natin sa Panginoon na itong camp na ito ay maging matagumpay, maging fruitful, at makatagpo ng maraming kabataan at Diyos. Kasi medyo malawak ang activity because ang opening po ng youth camp ay magkakaroon ng parada sa bayan ng Santa Magdalena. Ipaparin ang mga kabataan to declare ng kabutihan ng Diyos sa ating mga youth. Amen po ba? Amen. So, another announcement. Okay, wala dito. Okay. So, dahil magtatayo na po ang gubat ng kanilang templo, wala pa po silang sariling pondo. Puro pondo nga ang pondo. Amen? May napondo talaga. Okay? Napondo na. Kaya naman, kami po ay nananawagan sa mga kapatid na bukas palad. Amen po ba? At gustong tumulong. Kami po ay merong 5,000 na hinihit na gold na makapagpatayo ng maliit na sanctuaryo sa lugar na yon. And good thing na nakahanap kami ng lugar at yun itatayo po sa bahay ni Brother Mike. Pinahiram niya yung kanyang lupa, yung kanyang bahay, at doon po itatayo ang sanctuaryo hanggang sa makakuha po tayo ng sarili nating lugar para pagtayuan po ng church. So, temporary po yun na sambahan. Ang mahalaga lang po ay makasimula na kasi mga life group po natin doon, nagtatanong na sila, kailan ba ang pagsamba dito? Hindi lang mga life group natin, may mga tao po kinakausap yung kapatid natin, nagtatanong na sila kung kailan magsisimula ang pagsamba. Kaya ngayon po ay minamadali na po natin. So, kung kayo pa yung willing magkaloob, magbigay, okay, so pwede nyo pong ibigay kay Ka Jonah, okay, o kanayan naman kay Sister Lisa, pwede nyo pong iabot sa kanila yung amount, whatever it is, kahit ilan po yan, basta galing sa puso mo, tatanggapin natin yan. Amen? At yun po ay makatulong po sa pagpapatayo ng ating iglesia. Amen po ba? So, yun lang po, at wala naman tayong further po na pag-uusapan, at kung meron man, ipapaabot na lang natin sa Facebook. Amen? God is good. All the And time. all the time. God is good. Praise God. And Amen. na-bless tayo. Sino ang na-bless ng isang pagsamba? Amen. Po ba? Praise the Lord. At salamat sa Lord dahil yung isang pagsamba natin kahit late na tayo nagsimula, alas 12 nakapag-preach si Pastor Larry, pero wala pa ako narinig na reklamo na nagutom sila. Ewan ko lang kung mayroong nang umuwi na. May iba daw habang nakatayo, akala nila nanginginig sila, yung parang nanginig sa gutom. Hindi naman. So, nakita ko yung gawa ng Panginoon. And you know, sa live group po natin sa Gubat, nagte-testimony sila ng ginawa ni Lord sa buhay nila. Amen po ba? At blessed po tayo. Amen? Blessed po tayo na ang mga kapatid nating baguhan ay napagpala. Hindi ko pa nalaman yung testimony ng taga San Ramon at taga Binisitahan. Hoping and praying na sila din ay napagpala po ng salita ng Panginoon at ng gawain po natin. Amen? So, pag-pray po natin, amen, yung mga na-invite natin ay makapagpatuloy sa ating Panginoon. Sabi ko nga, 2025 ay sa year of transformation, marami tayong gagawin na pagbabago. And hoping and praying na itong year na ito ay maging fruitful and maging productive. Amen? Pero magiging productive lang ito kapag healthy ang bawat isa sa spiritual na buhay. At paano tayo magiging healthy sa spiritual na buhay? Siyempre, dapat maintain natin yung ating devotion, prayer, Bible reading, at yung commitment natin sa ating Panginoon. Ngayong umaga, gusto ko po dalhin sa inyo, kung hindi po ito, kung mabilis yung maunawaan, maiksi lang ang aking topic. So, hoping and praying na maunawaan nyo kagad ang ating pag-uusap dahil ito'y napakahalaga. It is a continuation ng ating pinag-usapan ng nakaraang week. Ano nga po nakaraang week ang pinag-usapan natin? It's all about ano nga po pinag-usapan natin nakaraang week? Nasa Genesis po tayo, chapter 1, and chapter 2, and chapter 3. Ano po yon? Patungkol saan? Tatanim. Okay, patungkol saan yan? Kaya kasama din sa pinag-usapan. It's all about the fall of a man. Amen? Ang pagbagsak ng tao sa kasalanan. Are you with me? So, wala pa ito tayo. Tanggalin ko na lang.
Okay, praise the Lord. Malakas naman boss ko, di ba? Yes. Okay, narinig ako dyan. Baliward, okay naman? Narinig ako. Okay, so good. Sige. So, it's all about the fall of man. Amen? Ang pagbagsak, ang pagkakasala ng tao. Yun po ang pinag-usapan natin. At nalaman natin na sa pagbagsak ng tao, may kinalaman doon sa tukso, sa pag-response ni Eva, sa pagpapabaya nila, sa hindi nila pagtupad sa pinapagawa ng Diyos, kaya nahulog sila sa pagkakasala. Bakit pinag-usapan natin yung pagbagsak ng tao? Kasi sabi po natin, idiniklara ng Diyos na tayo ay pinagpala ng Panginoon. Amen? Ang sabi ng Bible, makakain mo ang lahat ng halaman. Lahat ng bunga ay makakain mo. Di ba sabi ng Biblia? At sabi pa ng Bible, pinagpala silang lahat. Pero nawala lahat ng pagpapalang ito. Nagsimula lang ito na ang tao ay magkasala laban sa Diyos. Amen? Paano nagkasala ang tao? Una, lumayo ang babae sa Garden of Eden, nagliwaliw, naglakad, naglakwat siya, hanggang nakatagpo niya si Taning. Tama? At sinulot ni Satanas ang isipan ng babae sa pamagitan ng pagtitwist, pagbabali, pagbabaluktot ng salita ng Diyos. Hanggang nagkasala ngayon si Eva. Amen? Nakuha si Eva ngayon ni Satanas. Tama? Sa anong paraan? Dahil alam ni Satanas na ang kahinaan ng babae sa pakikinig. Right? Kaya nasabi po natin, mas maraming babae sa simbahan kaysa lalaki. Amen. Bakit? Kasi kahinaan ng babae ang pakikinig. Mas madali silang ma-convict, mas madali silang mahikayat ng salita kaysa mga lalaki. Ang lalaki kasi minsan gumagamit ng mga analyzation, logical. Ang mga babae, maganda kasi minsan may mga childlike faith sila. Amen? Hindi na minsan ina-analyze, inuunawa. Basang nakonvikta sila, basang naramdaman nila, napaluha, sinapayak sila, madali silang matangay ng salita. Are you with me? Amen. Kaya ito ang kahinaan ng babae, kaya ang unang kinausap ni Satanas, ang babae. Dahil ito ang weaknesses niya. Nga lang ang problema, yung lalaki hindi niya pwedeng kausapin. Kasi syempre, ang lalaki, siya yung pangulo, at the same time, siya yung tumanggap una ng direktang pangungusap ng Diyos. Kaya hindi niya pwedeng kausapin. At the weaknesses ng lalaki yung pakikinig. Ang weaknesses naman ng lalaki yung kanyang paningin. Kaya ginamit niya sa Eva kasi kahinaan ni Adan sa Eva. Kaya na si Eva ay may daladalang bungang ipinagbabawal, ibinigay ito kay Adan, kinuha naman ni Adan, kinain ni Adan, at pareha silang dalawang nagkasala sa harapan ng Diyos. Are you with me? So now, ano ibig sabihin po natin? Dahil sa pagkakasala ng tao, lahat ng pribilehiyo, lahat ng pagpapala ay nawala sa kanila. Amen? Sabi natin, itong taong ito, ang gusto natin i-bless tayo ng Diyos. Sino ang gusto i-bless ng Panginoon ngayong taon? Amen. Amen. Ang gusto natin pagpalain tayo ng Panginoon. Pero may Amen. kailangan tayong i-reconcile sa Diyos. Di ba sabi na aklat ng Isaiah, hindi naman siya bingi. Hindi naman siya bulag. Hindi naman maiksi ang kanyang kamay upang ang ating mga panalangin ay kanyang tugunin. Pero bakit di na bang bingi ang Diyos sa ating panalangin? Sabi ng Isaiah, dahil ito sa ating mga kasalanan. Kaya kung mayroon man ugat ng paghihirap, ang totoo hindi po yun dahil sa ating gobyerno. It is not about political issue, economical issue. No, it's about our issue before God. Kung naghihirap ang bayang Pilipinas, hindi dahil mangmang ang ating Pangulo. No. Hindi yan uupo niya kung mangmang siya. Kung bakit hindi pinagpapala ang Pilipinas dahil sa kasalanan na rin ng mga Pilipino na ayaw manumbalik at makapag-reconcile sa Diyos. Amen. Ayaw magbalik loob sa Diyos. Sa bagay, wala tayong magagawa. Kasi sabi ng Biblia, sa aklat ng 2 Korinto 4:4, binulag ng diablo ang mata ng maraming tao. Ang akala ng marami, pag sumusunod sila sa mga ritual ng simbahan, may reconciliation sila sa Diyos, kahit hindi na magsisi. Okay na yun, basta sumusunod sila sa ritual. Nakapagsindi ng kandila, nakapaglakad ng lupalon, nakapag-attend ng mga gawain, nakapagpataas na rin ng kamay. Akala nila okay na yun, without any reconciliation sa Lord. Tayo mapalad tayo kasi naging deep ang katuruan natin, mas malalim ang katuruan, naunawaan natin ang ugnayan natin sa Diyos. Amen po ba? Amen. May kausap pa ako dito. So, ang ibig ko sabihin, kasalanan Amen. ang dahilan kung bakit tayo nalayo sa Diyos. But always remember, ang kasalanan ay hindi nagsimula sa Garden of Eden. Did you believe that? Amen. Naniniwala ba kayo? Amen. Na ang kasalanan ay hindi nagsimula sa Garden of Eden. Saan nagsimula ang kasalanan? Sa langit. Amen. Yeah. May kausap pa ako dito. Yes. Ulitin ko ulit. Ang kasalanan ay hindi nagsimula sa Garden of Eden. Ang kasalanan ay nagsimula sa langit. Yes. How ka, pastor, nagsimula ang kasalanan sa langit? Nagkasala muna ang anghel sa kalangitan na walang iba kundi sino? Si Lucifer. Right? Sino si Lucifer? In the book of Ezekiel, si Lucifer, siya po yung isa sa pinakamataas na anghel na nilikha ng Diyos. Hindi na siya pinakamataas na anghel. He is the smartest angel above the angels. Siya yung pinakamatalino, pinakamagaling, at lahat ng mga mamahaling bato nasa kanya.
I-describe lahat ng mamahaling bato, nagliliwanag siya, kaya tawag sa kanya Lucifer, ang ibig sabihin, the morning star. Right? Siya yun, si Lucifer yun. So dahil sa kanyang katalinuhan, dahil sa kanyang kagalingan, dahil sa kanyang kasikatan, hindi lang siya sikat, hindi lang siya magaling, hindi lang siya matalino, but he is the leader of all the worshiper. I imagine, eto ang Diyos sa kanyang luklukan, nasa unahan din si Lucifer na nagpapaawit sa mga angels. Mamaya, titingnan natin kung paano siya nagkasala. Right? So siya yung tagapanguna. At ang kanyang katawan, sabi ng iba, sabi ng interpretasyon ng iba, para siyang pipe. Ano yung pipe? Parang yung hinihipan, parang yung cloak. Ganun ang kanyang katawan. Na doon yung dinidescribe ang kanyang pagiging anghel, that he is the worshipper of God. He is the leader of all worshipper. Lagi siyang nasa piling ng Diyos, lagi siyang tagapagpaawit. Sa Bible lang binabanggit doon, day and night, the angels worship God. Hindi ibig sabihin na may gabi sa langit. Walang gabi sa langit. Ang ibig sabihin lang sa Bible is the continuously worshiping God. Kaya nga dito sa lupa, pag tinatamad ka sumamba, bawal ka sa langit. Tama. Ikaw sa bawal dito. Kung dito pala sa lupa, tamad ka lang umawit, bawal ka sa langit. Kasi sa langit, ang pagsamba doon, sabi ng aklat ng Revelation, araw at gabi, walang pati doon ang pagsamba. Amen. Amen? Hello. Kung dito pala, magsipagtayo tayo, kapatid, ano natin lindog na naman? Sulang ka sa langit. Wala. Biblia nagsabi nun. Are you with me? Bakit? Kasi pagdating natin doon, wala naman tayo ibang gagawin kundi sambahin lang ang Diyos. Amen. Yun ang ating gagawin. Are you with me? So, create ng Diyos ang mga angels kasama doon si Lucifer. Paano nagkasala si Lucifer? May nagtanong sa akin isang kabataan galing doon sa San Vicente, Pastor, kung ang langit ay perpekto, bakit nagkasala pa rin si Lucifer? Tama? Kung ang langit ay perpekto, bakit nagkasala? Bakit nagkaroon ng kasalanan sa langit kung perfect ang langit? Always remember, wala tayong mahanap na verse by verse na ginamit na perfect word sa Bible. Even the creation. Amen po ba? Sinabi lang doon, at nang makita ng Diyos ang kanyang nilikha, ang ginamit na word, it is good. Amen po ba? But because God is perfect, that everything He made para sa atin, it's all perfect. But the question is, ang tanong, bakit nagkasala sa langit? Fast forward. Amen? Fast forward ito na tanong. Amen po ba? Meron na ba sa inyo sumagot ng tanong na ito? Meron na ba sumagot sa inyo tanong ito? O naging tanong niyo ba ito? Amen? Bakit may kasalanan sa langit? Imagine, nandun na ang Diyos. Kasama nila ang Diyos. Pero bakit nagkasala pa rin sa langit? Ano ang dahilan ng pagkakasala sa langit? Tandaan niyo mga kapatid, ang Diyos ay lumikha at ang Diyos ay manlilikha. Amen? So lahat ng bagay sa mundo at sa kalangitan, Diyos ang may likha. At isa sa nilikha ng Diyos, anghel. Amen. Ano ang purpose ng mga anghel? Bakit nilikha ng Diyos? Ang purpose ng anghel, isa sa purpose nila is continuously, sabi ko kayo na, worshiping God. Sabi ng isang preacher, mataas na karunungan ito at kailangan ng pangunawa. Sabi niya, ang hindi kayang gawin ng Diyos sa langit, sambahin ang kanyang sarili. Right? Tama po ba? Hindi gagawin ng Diyos sa sambahin ang kanyang sarili. That's why lumikha siya ng mga anghel para ang mga anghel na ito, yan na sila ang sasamba sa Diyos. Amen. Amen? The purpose of the angel is to worship God, to honor God. At isa sa binigay ng Diyos na regalo sa kanila, sila'y nilikha ng Diyos na hindi robot. May kausap ako dito. Kahit sila'y nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos, pero hindi sila mga robot. Pag sinabi nating robot, sunod-sunuran kung ano yung nakaprogram sa kanila. Hindi po robot ang mga angel. Ang mga angel ay may kakayahang pumili ng gusto nila. Ang tawag doon sa kakayahang pumili ay free will. Nakuha na natin. Amen. Pag sinabi nating free will, may kalayaang pumili na hindi po saklaw, hindi po kontrolado ng Diyos. Ibig sabihin ito mga kapatid, ang mga anghel sa langit, hindi kontrolado ng Diyos ang kanilang isipan. Hindi kinukontrol ng Diyos ang kanilang mga damdamin. Hindi kinukontrol ng Diyos ang kanilang mga desisyon. Never kinukontrol ng Diyos. Tanong, bakit pastor hindi kinukontrol ng Diyos ang kanilang damdamin, ang kanilang kaisipan? Bakit hindi kontrolado ng Diyos? Ganito kasimple yan. Kung sasabihin ko sa inyo, sabihin nyo sa asawa nyo, na, Agong, pwede bang sabihan mo man ako, I love you? Tapos magsabi mo, sige na, sabi mo yun, love you. Tanong, ma-appreciate mo? Mararamdaman mo?
Lalo pag kwinilyuhan mo pa, sabihan na sa ako kaya ako ang mahal mo lang. Hindi mo mararamdaman yun. Bakit? Hindi yung galing sa kanyang puso. Walang pag-ibig yun. Walang feelings yun. Walang emotion yun. May kausap pa ako dito. May kausap pa ako dito. So, ang free will na binigay ng Diyos sa mga anghel ay kalayaan nila, desisyon nila na sambahin at purihin ang Diyos na hindi sila inuutusan ng Diyos, kundi kusang loob nila ito binibigay sa Diyos. Because ang worship, ang ibig sabihin nito is to reverend God. Paggalang sa Diyos, pag-honor sa Diyos, paglapit sa Diyos without anyone. Walang tao na, o walang sino man na magsasabi, sambahin mo ang Diyos. Hindi ganun ang worship. Pag pumunta ka sa pagsamba sa Diyos at inutusan ka ng iba, hindi ka sumasamba. Pero pag pumunta ka sa pagsamba na walang umutos sa'yo, sumasamba ka sa Diyos. Bakit? May kusang loob at galing sa puso mo. Yun ang tunay na pagsamba sa Diyos. So hindi sila magiging worshiper kung diktado sila ng Diyos. Kaya tinawag silang worshiper kasi galing mismo sa kalooban nila na hindi diktado ng Diyos, sinasamba nila ang Diyos araw at gabi. May kausap ako dito. At dahil doon sa kalayaan na pumili, free will na binigay ng Diyos, eto na, dito nagsimula ang lahat. Dahil si Lucifer ay mayroong ibinigay ng Diyos ng sariling pagpapasya, sariling pangunawa, kaalaman na binigay ng Diyos sa kanya na hindi limitado at hindi po ito kontrolado ng Diyos. Habang marahil sumasamba ang mga anghel, nakita niya ang karangalan, kapangyarihan, kaluwalhatian na ibinibigay ng lahat ng anghel sa Diyos na makapangyarihan. Eh nasa unahan din siya. Marahil habang sumasamba ang mga anghel, feeling niya, siya na rin ang sinasamba. Ay, kausap ako dito. Kaya nga ang mga tumatayo sa unahan, isa po sa temptasyon ng mga tumatayo sa unahan, self-glory. Ano yung self-glory? Yung tumatanggap ng papuri para sa kanila na dapat para sa Diyos. Maraming nag-fail na mga leader, pastor, worshiper, mga tagapagturo dahil tinanggap ang parangal na dapat para sa Diyos. Amen? May isang preacher nangaral, kagaling-galing mangaral. Nangaral sa mga kapatid, mahal kayo ng Diyos. Palakpakan ng mga tao. Pagkatapos mangaral, bumaba ng pastor. Sabi ng mga kapatid, Pastor, galing niyo magturo. Talagang matindi kayo. Sabi ng pastor, di pa nga yung pre-practice eh. Hindi ko pa nga pinag-aralan yun eh. Ako yung mga kapatid. Yeah, amen. Yun ang ibig ko sabihin. Hello! Nang makita ni Satanas ang lahat ng kaluwalhati kung paano wini-worship dahil siya'y nasa una sa piling din ng Diyos, pakiramdam niya sa kanya yung papuri na yun. Amen. Kaya nung sabi ng Bible, siya'y ganap. Amen? Siya'y ganap. Hindi sinabi ng Bible may kakulangan ng pagkakalika sa kanya. No. He is good and perfect, created. Gamitin yung word na perfect. Doon hindi naman ginamit. Sabi ng ganap, ng pagkakalikaan ng Panginoon. But sabi ng Bible, sabi ng Ezekiel, at naratnan sa iyo ang kalikuan. Sa kanyang pagiging mabuting nilikha ng Diyos, bigla na lang umiral ang kasamaan kay Satan. Now the question is, paano nagsimula ang kasalanan niyo? Pakinggan niyo maigi mga kapatid. Babasahin ko. I-English ko para maintindihan niyo maigi. Sabi dito mga kapatid, yan, so wikang English. Dito ko babalagkasin. Okay. Yan. Sabi na aklat ng Isaiah. Sabi Isaiah chapter 14 verse 13. You said in your heart, I will ascend to heaven above the star of God. I will set my throne on the high. I will set on the mount of assembly in the far reaches of the north. Ano yung unang napansin nyo? Ano unang napansin nyo? Sabi ng Bible, balikan ko ulit, you said in your heart, I will ascend to heaven. Saan nagsimula lahat ng kasalanan? Saan nagsimula lahat ng kasalanan? Ha? Sa heaven?
Saan nagsimula? Simula baba, pataas. Simula sa baba, pataas. Sabi doon, you said to your heart. Saan nagmula? Sa puso. Kaya sabi ng aklat ng Mateo, ang lahat ng kasamaan sa isip ay nagmumula saan? Sa puso. Lahat ng lumalabas sa bibig natin ay nagsimula sa puso. Kaya kapatid, bantayan mo ang puso mo. Yes, amen. May kausap ako dito. May kausap ako dito. Nagsimula si Satanas magkasala sa pamamagitan ng kanyang puso. Tandaan niyo, pag sinabing puso, hindi po ito yung nandito na tumitibok-tibok na nagre-release ng dugo. No! Hindi po yun ang puso. Sa Bible, pag binanggit ang puso, it speak about our inner being. Amen po ba? Ginawa lang ng Lord yung literal na puso para malaman natin may puso tayo. Pero kahit mamatay na ang katawan natin, may puso pa rin tayo. Tama? Eh si Satanas ka na wala namang katawan, binanggit na may puso eh. Ang Diyos ka, may binanggit na may puso. Di ba sabi ng Biblia, si David ay malapit sa puso ng Diyos, hindi may puso ang Diyos. Amen? So meaning to say, ang puso, hindi to literal. It speak about our inner being. Yung ating kaloob-looban, yung ating pagkatao mismo, yun ang ating puso. The heart of a man. Amen? Ang ibig sabihin nito, dumating sa konklusyon na itong si Lucifer nagtangka. Hallelujah. Nagtangka sa anong paraan? Nagustuhan ni Lucifer lahat ng pagsamba na dapat para sa Diyos, para kay Lucifer sa akin din. Nag-usap ako dito. Amen. Kaya minsan may mga tao, di ba? Kaya nga Pilipino may tinatawag na crab mentality. Ayaw nilang makaangat yung iba, gusto nilang hilahin para sila din. Di ba? That is the attitude of Lucifer. Yung para sa Diyos, gusto niyang kunin lahat. Para sa Kanya. Kaya sinabi niya sa Kanyang puso. Sinabi niya sa Kanyang sarili. Sa ibang translation, ginamit sa Kanyang sarili. Ako'y aakyat. Imagine. Ang word doon, I. Yeah, I. Doon na nagsimula, yung I. Kapag ang tao may kasalanan na sa puso, ang laging magiging resulta, I. Tama? Laging ako. Ako dapat ang mapansin. Ako dapat ang makita. Ako dapat ang gamitin. Ako dapat ang ipadala. Ako dapat ang pagpalain. Dapat para sa akin lahat. Puro sa akin. Puro I. Hello? May kausap ba ako dito? Kapag ang tao ay nahulog sa pagkakasala, nagiging self-centered na yan. Kung hindi naman yan para sa kanyang sarili, ang lahat naman yan, puro negativity na puro sa sarili din. Anong klaseng ito? Ako na lang pala. Opening prayer ako. Bible study ako. Malimpya ako. Maluto ako. Kawawa naman ako. Ano pupuntahan ko? Ano mangyayari sa buhay ko? Yeah. Kristiyano ako, tapos ang hirap ng buhay. Inihiriran pa ako. Ano mangyayari sa ako? Nga. Nakuha nyo? Nakuha yung mga kapatid? Nga. Kapag tayo pinasukan ng kasalanan, ang laging sentro niya ay, you know, I word are found between the word pride. Anong nasa gitna ng salitang pride? I. Ang taong may pride, laging I. Ako. Ako ang magaling. Ako ang matalino. Yun sabi ni Satan. Di ba? Sabi ng Biblia, sinabi ni Satan na akin sa bundok. At higitan niya pa ang Diyos. Are you with me? Yun ang gusto niya, higitan niya pa ang Diyos. Siya ang maging highlight, siya ang maging spotlight sa kalangitan. Pinagtanong din sa akin, Pastor, kung si Satan pala ay magkakasala, bakit pa siya nilikha ng Diyos? Maganda ba tanong? Magandang tanong? Amen. Ang tanong niya, di ba si God is all-knowing God? Alam na ni Lord bago pa mangyari ang lahat? Ngayon, kung alam na ni Lord bago mangyari ang lahat, bakit niya pa nilikha si Lucifer? Tama? Kasi na si Lucifer ay nasa harap ng Diyos at nang maratnan sa kanyang kalikuan, ang ginawa ni Lucifer, inisa-isa niya ang mga anghel. Kinausap niya.
Hindi bulgaran, kundi sa maayos na usapan. Parang ganito, alam mo ba ko maging katulad ng Diyos? Higit pa tayo sa Diyos. Sumama ka sa akin. Magre-rebuild tayo. Tatayo tayo ng sarili nating kaharian. Alam mo, gusto ko kita. Hanggang hawa-hawa na. Hawa-hawa na. Kaya sabi na aklat ng Revelation, almost 1/3 of the angels in heaven ang nakuha ni Satanas. Ang laki. Imagine, 1/3 of the angels ang nahikayat niya. Ganun siya kagaling. Saan ito nagsimula? Sa huding. Amen. Huding, huding. Ganda na ko niyo. Hindi naman nagsabi si Satan sa langit na, "Oh, mga anghel, ako'y mag-aaklas sa Diyos." No! Hindi niyo yung sinabi. Kundi lihim niya itong ginawa. Kaya nga mapapansin nyo, kahit kayo mismo, pag nasa panahon nag-iisa kayo, yada, iyan nag-huding-huding. Total sulo-sulo ka. Huding, Total huding. nag-iisa ka, gawin mo to. Diba? Naku yung mga kapatid, ganun si Satan. Lahat ng anghel, binulungan niya. Kaya 1/3 of the angels. Yung 1/3 of the angels, hindi natin kaya bilangin yun eh. Bakit ko ito sinabi hindi natin kaya bilangin? Biruin mo sa Biblia, may isang lalaking sinapian ng 1,000 demonyo. Isang tao lang ha. Sumapi sa kanya 1,000 demonyo. Ibig sabihin, ang isang tao ay pwedeng tirahan ng 1,000 demonyo. Ilang tao ngayon sa Pilipinas? Ilang tao ngayon sa buong mundo? Ang dami. Imagine kung lahat ito papasukan ng demonyo, kaya nila. Ibig sabihin, ganun kalaki ang nawala sa langit. Kung kaya sumapi ng isang tao ng 1,000 demonyo. For sure, hindi lang naman sinasapian, marami pang sinasapian sila. Ganun sila kadami. Kaya ngayon paniniwala ng isang katuruan, ng isang samahan na nagsasabi na makakapasok lang sa langit. Yung nabanggit lang doon na bilang na 100,000 plus na nasa langit. Kapatid, hindi mo alam kung ilan ang bilang ng langit. Para sabihin na ito lang ang makakapasok sa langit. Para saan pang relihiyon ninyo kung may bilang lang pala? Di ibig sabihin pala kung mayroon kayong 1,000,000 na miyembro at ang makakapasok lang sa langit ay 100,000, so ibig sabihin ang 900,000 pa-impyerno na. Sayang yung ganito nyo. Maling-maling katuruan. Hindi mo kayang gagapin at bilangin ang nawala sa langit kahit binanggit lang 1/3 lang. Kasi kung 1,000 nga sa isang tao, how about sa ibang tao? For sure, hindi lang isa lang ang nakatira doon. Amen? Sa Bible, may babae, 7 demonyo pinalayas ng Panginoon. Amen? Pakitin mo yung katabi mo. Wala ka nun. Hindi wala ka nun. Pinalaya ka na ng Panginoon. Amen? Ganun kadami ang demonyo pwede magpusis sa tao. So imagine ang nakuha ni Satanas. Saan nagsimula lahat ito? Sa kanyang puso. At ano sinabi niya? I. Tama? I. At ano ang I? Speak about pride. Ako. Amen. Sino makapagtatas ng kamay na mayroong pride? Wala. Ako lahat. Lahat. Kayo din kayo maamin ha. Kung wala kami niyang pastor, sigurado ka. Sigurado ka na wala ka niyan. Kahapon lang gusto mo ba nabunot eh. Di ba? Hello. There's a pride. Amen po ba? May pride. So nakakalungkot kung ang pride ang nasa gitna ay letter I, ang Lucifer din ang gitna niya letter I. Tama po ba? Spelling mo ang Lucifer, ano sa gitna niya? I din. May kausap ako dito. So ibig ko sabihin, sa time na yon, nakuha niya ang lahat, ang 1/3 of the angels at doon nagsimula magkasala si Satanas. Amen? At ano nangyari? Ang sabi ng Bible, at ibinagsak siya ng Diyos saan? Sa lupa. Saan siya binagsak? Sa lupa. Alam niyo ba na witness yun ni Jesus? Amen? If you read the book of Luke, sabi ni Jesus, at nakita kong bumagsak si Satanas, katulad ng kidlat. Hindi po yung time na nangangaral ang mga alagad, doon bumagsak si Satanas, no? Before pa man ng foundation ng world, nakita na nila ang pagbagsak ni Satanas. Kaya magpapatunay na si Jesus Christ hindi lang niluwal dito sa lupa at yun ang beginning niya, no? Doon pa man sa langit, nakita niya Jesus ang pagbagsak ni Satanas.
May kausap ba ako dito? May kausap ba tayo? Meron. So, ang ibig ko sabihin, sabi ko maiksi lang ang aking sasabihin. Tama, maiksi ba? Tinangako ko maiksi lang talaga ito. So, abot tayo ng alauna. Okay. Sige. Anong ibig ko sabihin? Matapos magkasala si Satanas sa langit, ano ang target ni Satanas? Gusto niyang maging katulad ng Diyos. Ito na. Binagsak sa lupa. Right? Binagsak. Lumikha ang Diyos ng mundo. Si Eva at si Adan. At ang malikha ng Diyos ang mundo at si Eva at si Adan, ano ang sinabi ni Satanas kay Eva? Ang sabi niya, sinabi ba ng Diyos, hindi kayo pwedeng kumain ng pinagbabawal ng punong kahoy? Sabi ni Eva, hindi naman. Pwede namin makain lahat, huwag lang ang puno na nasa gitna ng harding yaon. Ang sabi ni Satanas, hindi totoo yan, hindi kayo mamamatay. Sa kundi kayo'y magiging katulad ng Diyos. Anong gusto niya sa langit? Maging katulad ng Diyos. At paano niya tinukso ang tao? Gusto niya din yung tao mag-isip na maging katulad ng Diyos. May kausap ako dito. Okay, linawin natin. Magtatapos na tayo mga kapatid. Uuwi na tayo. Lilinawin ko. Pastor, di naman ako nag-iisip na maging katulad ng Diyos eh. Di ko iniisip yan. Di pumasok yan sa buhay ko. Di pumasok sa puso ko. Sure ka kapatid? Baka hindi ikaw ito. Baka nagawa mo to. Hindi mo na ginagawa ngayon. O baka nagagawa mo pa rin ito. At sana huwag mo nang gawin. Sa anong paraan na may mentality ang tao na itinutulad, pinapantay niya, kanyang hinihigitan niya ang Diyos sa kanyang buhay? Number 1, pag hindi ka nagpipray, ibig sabihin, daig mo pa ang Diyos. May kausap ba ako dito? Meron. May kausap. Wala nun dito, tama? Ikaw na dito, ha? Pag hindi ka nagpipray, sinasabi mo sa Diyos, hindi ko na kailangan, Lord. Hindi kita kailangan. Ha? Hindi ko kita kailangan, Lord. Kahit di ako mag-pray, kahit hindi ako humingi sa'yo, kaya ko ang sarili ko. Amen. Amen. May kausap ako dito. Another one. Pag hindi ka nagbabasa ng Biblia. Ano nga? Hallelujah. Sinasabi mo sa Diyos, hindi ko kailangan ng direksyon mo, Panginoon. Kaya kong tuwirin ang buhay ko kahit wala ang salita. Kaya ko makasurvive kahit wala ang salita mo, Panginoon. Pangalawa pa lang. Pangatlo, pag hindi mo sinasamba ang Diyos, ibig sabihin, sarili mo ang sinasamba mo. At tinatanggap mo lahat ng binigay sa ng Diyos na para sa iyo, pag-aari mo ang lahat ng ito. That is an act. Yan ay isang pagkilos ng hindi pagkilala sa Diyos at inipapantay ang buhay sa Diyos. May kausap ba ako dito? Meron. Medyo kailangan lang ng pangunawa sa sinabi ko. Pero isa ito sa nagiging kasalanan ng marami kung bakit ang Diyos hindi makakilos sa buhay ng maraming tao. Kasi feeling nila, kaya na nila kahit walang Diyos. Right? Dito tayo magtapos. Sinanood ng nangyari sa California. Yes. Yeah? Viral, sikat na balik. Bago mangyari yun, anong ginawa nila? Yeah. Minak nila ang Diyos. Yes. As if, sabi ng host na yon, ang sitting ito tunay ngang walang Diyos. Tama? Di ba sabi ng host na yon sa isang, I think, parang something na patimpala or whatever na pagkakatipo nila? Di ba, tawan-tawa pa siya na ang sitting ito tunay ngang walang Diyos. Right? Pero nung ginawa ng Diyos after 3 days, wala silang kalam-alam, nagsimula doon sa sikat na pasyalan, yung Hollywood. And imagine, yung apoy nasa bundok pa, pero yung sunog nasa kapatagan na. Abot na sila, kaya walang takasan. Bakit? Kasi hindi lang sa nasusunog, malakas pa yung hangin. Kaya lahat ng baga ay nailipat sa lahat ng parte. Ano yung pinakapaganda dito? May isang bahay na kasurvive. Yes. Amen? Bahay ng mananampalataya. Anong ibig ko sabihin? We are not rejoicing. Naawa tayo. Pero saan ito nagsimula? Kinalimutan nila yung Diyos. Sa Biblia, lahat ng bansa na kumalimot sa Diyos, tinakwil ng Diyos. Tama?
lahat ng tumakwil sa Diyos, even the Israelites, natikman nila ang bagsik ng Diyos. Nang itakwil nila ang Diyos at kilalanin ang ibang Diyos-Diyosan, si Astaroth, si Baal, si Asherah, si Dagon, lahat ng Diyos-Diyosan ng Cananeo, nang yun ang kinilala nila, anong ginawa sa kanila ng Diyos? Pinatapon sila sa iba't ibang lugar. Winasak ang kanilang templo. Sinunog ang kanilang bayan. Bakit? Dahil pinagpalit nila ng Diyos. Church, maybe may mga nangyayaring dilubyo sa buhay natin o sa buhay ng mga tao. May kaugnayan po ito sa kakulangan ng pagkakilala, pagkilala, pagsunod sa Diyos. At anumang uri na hindi mo ginagawa na para sa Diyos, walang pagkakaiba sa ginawa ni Satanas na gusto niyang pantayan ng Diyos. So before I end, I encourage you to please gawin niyo personally ang ipinapagawa ng Diyos. Prayer, Bible reading, Amen. come in worship, listening the Word of God, be in the Lord, trust in the Lord, gawin niyo lahat ng pinapagawa ng Lord. Tiyak po ako, hindi kayo pagkukulangin ng Diyos at pagpapalain po. Amen. Hoping and praying sa ating message ngayon, may nakuha tayong aral at maradala natin sa pang-araw-araw. Amen. Amen po ba? Amen. So please, huwag nyo lang ilagay ito sa isip ninyo. I-apply natin ito. Gawin natin ito. Tandaan nyo, araw-araw mayroon tayong Bible reading. Amen? At mayroon tayong memory verse. Sana ang lahat ay nagme-memory verse. Ano ang ating memory verse? Pakiplas, Sister Dada. Okay, Acts chapter 1 verse 8, sabay-sabay natin basahin. But you will receive Power with the Holy Spirit will come on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and all Judea and Samaria and to the end of the earth. Pangalawang ating, ito rin, pangalawa nating memory verse. Therefore, go and make disciples in all nations, Baptizing baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Lastly, pangatlo na po tayo ngayon. Sige po. Jesus replied, love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. This is the first and greatest commandment, and the second is like it. Love your neighbor as yourself. Okay, so yun po yung tatlong verses. Supposed to be dapat every Sunday, before ako mag-preach, may sabayang bigkas tayo ng memory verse. Okay? So next week, okay, by the grace of God, amen? So sanayin natin ang sarili natin na i-memorize po yan na mga talata na yan. Hindi naman to para sa church, hindi to para sa amin, para din po ito sa inyo. At least, amen, at least, mayroon tayong sauladong bersikulo na galing sa Biblia. Bakit? Dahil si Satanas, hindi po siya tinatabla ng wikang tao. Ang wika na kanyang pinapakinggan, ang wika ng Diyos. Diba na si Jesus ay humarap kay Satanas? Ano sabi ng Panginoon? Nasusulat, nasusulat, nasusulat. Kaya pag hinarap natin ang mga pagsubok, maganda may mga bersikulo tayong alam para sasabihin natin sa pagsubok, nasusulat din. Amen po ba? Praise the Lord. Tanong ko po mga kapatid, meron na ba tayong masasabi sa mga problemang nasusulat? Amen. Amen. Baka sabi ng iba, sabi ni Pastor, hindi natablahan yan. Amen. Dapat nasusulat sa kasulatan ang ating Panginoon. Shall we pray? Panalangin tayo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. We bless your name, O Lord. We bless your name. We bless your name. We bless your name. Kapatid, gusto ko manalamin ka sa topic natin ngayong araw. Nagawa mo rin ba na isang tabi ang pananalangin? Nagawa mo rin ba isang tabi ang pagbabasa ng salita ng Diyos? Nagawa mo rin ba na isang tabi ang pagsamba mo sa Diyos? At unahin ang mga pansarili sa buhay mo? Kapatid, pinaunawa ko sa iyo, narinig mo ang mensahe na namang uri ng pagpapawalang bahala at pagsasangtabi ng mga bagay na may kaugnayan sa Diyos ay walang pagkakaiba sa kasalanan na ginawa ni Satanas sa kalangitan, na ang gusto niya ay pantayan ng Diyos at siya ang maging Diyos. And imagine kapatid, hanggang ngayon, si Satanas, ang ibig niya pa rin, kunin ang parangal na para sa Diyos. Kaya nga mga kapatid ko sa Panginoon,
every time na yung tao ay hindi niya tinutupad, hindi niya isinasagawa ang pagsamba niya sa Diyos, ang totoong parangal na dapat para sa Diyos ay naibibigay niya, hindi sa Diyos, kundi sa kaaway na walang ibang nais kundi tanggapin ang parangal na ito. Kapatid, kung dumating sa punto na nangyari ito sa buhay mo, pwede ba habang nakaupo ka ngayon, lumapit ka sa Diyos, taimtim kang manalangin, taimtim kang dumulog sa Kanya, sabihin mo sa Kanya, Panginoon, patawarin mo ako. Ang totoo, Lord, kinatatamaran ko ang pananalangin. Ang totoo, Lord, pinababayaan ko ang pagbabasa ng salita mo. Ang totoo, Lord, minsan sa akin optional, minsan para sa akin, Lord, hindi ko priority, Lord, ang pagsamba sa iyo. May mga pagkakataon na gusto ko naman, kaso nadadala ko ng mga pagsubok, nadadala ko ng mga alalahanin, nadadala ko ng problema, Panginoon. Ngayon, Lord, naintindihan ko na kung hindi ko pala ginagawa ang para sa iyo, Panginoon, Lord, wala itong pinagkaiba sa pag-aaklas ni Satanas sa kalangitan, na naging ugat na nawala sa kanya lahat ng pagpapala, lahat ng mayroon siya sa kalangitan, ay nawala sa kanya. Panginoon, patawarin mo ako. Kasi kung nagkukulang ka sa Diyos, ngayong araw, lumapit ka. Dumulog ka sa Panginoon. At kung marapatin mo habang nandito ka, nakaupo ka, pwede mong itaas ang iyong isang kamay sa Panginoon. Bilang tanda ng pag-amin. Aminin mo lang sa Kanya, sabihin mo, Panginoon, totoo po, ako po yun, Lord. Isa po ako sa hindi gumagawa ng mga bagay na para sa iyo. Isa po ako, Panginoon, sa naging tamad, Panginoon, sa mga bagay na may kaugnayan sa iyo. Akala ko, Lord, na kung hindi ko man magawa, Lord, ang pinapagawa mo, mauunawaan mo ako dahil maunawain ka, Diyos. Pero ngayon nalaman ko, Panginoon, na hindi pala yun ang sinasabi ng kasulatan mo. Nadaya ako, Panginoon, sa libutan, na sinasabi na sa libutan, basta hindi ako nakakalimot sa iyo, may connection pa rin ako sa iyo. Hanggat nasa puso kita, may connection pa rin ako sa iyo. Hanggat nasa isip kita, may connection pa rin ako sa iyo, Panginoon. Pero mali pala ang salitang iyon, Panginoon. Dahil kung hindi naman ito sasamahan ng gawa, Panginoon, sinabi din ng kasulatan mo, ito'y patay sa iyong harapan. Kung naniniwala ako at sumasampalataya ako na walang kalakip na gawa, Lord, patay pala ito sa harapan mo, Panginoon. Kaya ngayong araw, Lord, binubuksan ko ang puso ko. Humingi ako ng tawad sa mga pagkukulang ko sa iyo. Humingi ako ng tawad, Lord, sa mga pagkakamali ko sa iyo, sa mga pagpapabaya ko sa iyo, Panginoon. Sa hindi ko pagsunod, sa hindi ko pagtupad ng salita mo, Lord, humingi ako ng tawad sa iyo, Panginoon. Sige, dumulog ka sa Panginoon ngayon. Ilapit mo yung sarili. Baka kung bakit may nangyayari sa buhay mo, ikaw mismo nagtataka ka, na parang yung nangyayari sa iyo parang hindi natural, o yung nangyayari sa iyo paulit-ulit na lang. Yung nangyayari sa iyo parang hindi ka makawala, hindi ka makalayo. Yung nangyayari sa iyo parang pakiramdam mo, parang may tali na makakaunhan ka konti, pero parang babalik ka naman doon. Maril kapatid, may kaugnayan to dito. Na hindi mo nabibigay, hindi mo na ibabalik sa Diyos ang para sa Kanya. Alam mo kapatid, hindi ka naman pinagbabawalan ng Diyos na gawin ang para sa iyo. Pero huwag mo naman sana kalilimutan ang para din sa Kanya. Sabi ng Panginoon, ibigay kay Cesar ang para kay Cesar. Pero ibigay din sa Diyos ang para sa Diyos. Kaya ito ang panahon para pagbulay-bulayan mo ito. Baka ito na yung pinagpipray mo na gusto mong makalaya, magkaroon ng breakthrough, gusto mong maayos, gusto mong masettle. Ito na ang panahon para ayusin ang lahat ng ito. Lalo na sa ating mga kalalakihan, lalo sa ating mga padre pamilya, ng ating pamilya. Nasa atin, nakasalalay, ang buhay ng ating sambahayan, kung ano ang ginagawa natin sa Diyos. Sa Bible kung bakit pinagpala si Sarah, dahil mayroong Abraham na sumunod sa Diyos. Kung bakit ang pamilya ni Noah ay nakaligtas, dahil may Noah na sumunod sa Diyos. Kung bakit mayroong multitude of people na na-save galing sa Ehipto, dahil mayroong Moses na ginamit ng Diyos. Mga kapatid ko sa Panginoon, lalo sa mga katulad kong padre ng pamilya kalalakihan, gagamitin ka ng Panginoon. Kung gusto mong makitang sumusulong ang pamilya mo, pinagpapala ang pamilya mo, sa atin ito magsisimula. At sa mga kababaihan naman, importante na kasama kayo sa pananalangin. Pinagpipray natin ang ating mga asawa, mga mahal sa buhay. Kayo ang tagapagpanalangin para maisulong din ang sambahayan at makalaya sa gapos
ng mga gawa ng kaawan at malakaran ang kalooban ng Panginoon. Sige, mag-spend tayo ng konting minuto sa paanan ng Panginoon. Una, hingin mo ng tawad sa Diyos ang pagpapabaya mo. Ikaw mismo umamin ka sa Diyos. Umamin ka sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, ako po yun. Totoo po yun, Lord. Hindi pa ako anay sa prayer ko, Lord. Pag naisip ko lang, pag matutulog lang ako, Panginoon, minsan yung prayer ko, Panginoon, walang laman. Ang prayer ko, Lord, minsan typical lang, paulit-ulit na lang. Pero wala talaga akong panahon para makipag-usap sa iyo, Panginoon. Lord, minsan ang pagbabasa ko ng salita mo, Lord, may mga pagkakataon na parang tinatamlayan ako, Lord, sa pagbabasa, hindi ko maunawaan. Minsan ayaw ko makinig, ayaw ko magbasa. Patawarin mo ako, Panginoon. Sige, lumapit ka ngayon sa Panginoon. Dumulog ka sa Panginoon. At ako naniniwala na may gagawin ng Lord sa araw na ito. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Father God. Thank you, Father God. Thank you, Father God. Sige po, ngayon pong araw na ito, bago tayo magtapos, maaari po ba na yung mga manggagawa natin na nandito ngayon, kapatid, you are the workers, you know yourself, workers ka, pwede ba tumayo kasi yung pinagkakaupuan? Yung mga manggagawa, pwede ba kayo tumayo sa inyong pagkakaupo? At gusto kong ikutin nyo yung mga kapatid natin na nandito. And mag-pray nyo yung mga kapatid natin sa Panginoon. Pwede mag-spend kayo ng time. Lapitan yung mga kapatid natin. Ipanalangin nyo sila. Palakasin nyo sila sa pamagitan ng panalangin. Hingin nyo sa Diyos na sila'y tulungan ng Panginoon. Sige, pwede mo siyang patayuin habang pinagpipray mo. Ngayon, magdeklara ka sa Kanya ng mga buting bagay. At kung mayroon man siyang kahilingan, hingin mo sa Kanya. At yun ang ipanalangin mo. Sige, lapitan nyo kung may mga couples dito, magkakapamilya. Puntahan natin, ipag-pray natin yung mag-asawa. Pag-pray natin yung mga magkakapatid. Pag-pray natin. Minsan may mga kapatid tayo pumupunta dito na may mga mabibigat na pinagdadaanan. May mga kapatid tayo pumupunta dito na may mga suliranin sa buhay nila. May mga kapatid tayo pumupunta dito na may mga sitwasyong magugulo sa kanilang buhay. Kapatid, gamitin ka ng Panginoon ngayon. Sige, lapitan mo mga kapatiran. Mag-abot ka ng panalangin para sa kanila. Magdeklara ka ng pagpapala. Sige, hilingin mo sa Panginoon na siya'y palakasin ng Diyos. Patatagin ng Diyos. Daluya siya ng kapangyarihan ng Panginoon. Hilingin mo sa Panginoon na anumang bagyo, anumang sitwasyon, malagpasan niya ito sa kapangyarihan ng Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Sige, mag-spend tayo ng prayer para sa kanila. Spend time with prayer. Spend time para sa kanila. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. At kung naramdaman mo na bibigatan siya, kung yan ay katulad mong babae o katulad mong lalaki, pwede mo yakapin siya. At sa pamagitan ng aplos, panalangin, maramdaman niya na mayroon siyang karabay, maramdaman niya na mayroong concern sa kanyang buhay, na mayroong nananalangin para sa kanya. Sige, let's pray. Mag-pray natin sila, mag-pray natin sila. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ikutin natin lahat ng kapatid natin dito. Hoping and praying. May mag-pray natin. May lapit natin sa Panginoon. May dulog natin sa Panginoon. Baka isa din sa inaantay niya yung panalangin mo. Isa sa inaantay niya na mayroong lumapit sa Kanya para manalangin. Marahil mayroon nandito ngayon, may kapamilyang may sakit. O siya mismo ang may sakit. At kailangan niya yung prayer mo. Kailangan niya yung basbas na panalangin para sa Kanya. Hallelujah. Yes, O Lord. At kung may nakikita ka sa Kanya, di ba niya sinasabi pero nakikita mo, sige, panalangin mo siya doon. Kung napapansin mo na pinanghihinaan siya, sige, panalangin mo siya doon. Thank you, Lord. Ayaw mong i-reveal sa iyo ng Panginoon ang laban ng kanyang puso. As we come and pray for them. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father God.
Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sige, walang malilip behind na kapatiran. Lahat may pag-pray natin. Sino man sila, kailangan natin mag-pray. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Jesus. Hallelujah. 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 Yes, O Lord. Thank you, Lord. Sige ba nag-pray kayo? Mag-pray tayo. Pati ka din heaven, Lord. Thank you, Lord, sa buhay ng mga kapatid namin. Thank you, Lord, na ikaw ang dahilan, daan, kung bakit kami nagkakatipon, kung bakit kami nagkakasama-sama. Dahil po ito sa iyo, Panginoon. Dahil po ito sa biyaya mo, sa pagmamahal mo. Dahil po ito sa pag-ibig mo, Panginoon. God, lahat ng ipinanalangin ng bawat isang Panginoon. Patuloy nawa, O Diyos, na magkaroon ng reba sa puso ng bawat isa. Dumali, Panginoon, ang iyong habag, ang iyong awa. Panalangin ko, Lord, na patuloy mong gisingin ang natutulog na pananampalataya. At ibalik mo, Lord God, sa init ng pananalangin, sa init ng pagbabasa ng salita mo, sa init ng pakikinig sa iyo, sa init, Panginoon, ng pagsamba sa iyo, Panginoon. Panginoon, mawala, malusaw, lahat, Panginoon, in-inject ng kaaway na negatibo, in-inject ng kaaway, pain ng panghihina, pananamlay, o katamaran sa puso, sa aming mga katawan, kundi patuloy mong apuyan muli, O Diyos, ang bawat isa, Panginoon, na patuloy magkaroon ng kasabigan, Panginoon, sa mga bagay na may kaugnayan sa iyo, Diyos, sapagat aming ipinapanalangin, Panginoon, na ang taong ito at ang taong darating pa, Panginoon, wala nang kapatid na panghihinaan, Panginoon. Wala nang kapatid, Panginoon, O Diyos, na makaramdam ng panlalamig, Panginoon. But we are praying, O God,